Nais mo bang maibsan ang pasan, makapangyarihan ang dugo? Nais mong sasalay magtagumpay, dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang magwagi kang tunay, kapangyarihan ang dugo? Sa kalayawat kapalaluan, dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang puso'y dumalisay, makapangyarihan ang dugo? Ang batik ng salay mahugasan, dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang maglingkod sa hari, makapangyarihan ang dugo? Mabuhay kang nagpupuring lagi, dugo'y may lakas na tangi. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Ang dugo ni Kristong banal. Ang dugo ni Kristong banal. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw na ito sa pagbubulay ng makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Establishing a Powerful Team Part 1. Ang ating batayang talata ay masusumpungan sa Marcos chapter 9 verse 32 to 34. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, itinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Salamat at purihin ng Diyos sa pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Pagkatapos, binigyan sila ng Panginoong Hesus ng isa pang napakahalagang aral. Ang sino mang gustong maging pinuno ay dapat maging tagapaglingkod. Wika nga sa Marcos chapter 10 verse 43 to 44, "Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo,
Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Ang wika naman sa Marcos 10 verse 31, ngunit maraming nauuna na nahuhuli at maraming nahuhuli na mauuna. Makikita natin uli rito na ang pagturo ng Panginoon ay kabaligtaran sa turo ng sanlibutan. Ang mga makasanlibutan ay naghahangad na maging una. Ang mga taong espiritual naman ay naghahangad na maging huli. Bagamat ang Panginoon Jesus ay ang lahat ng makapangyarihan, hindi niya isinulong ang misyon ng pagliligtas at pagbabago ng mag-isa. He was not a lone ranger. He launched a movement of people. Tumawag siya ng mga taong bubuo sa kanyang team. Ito ang kanyang 12 alagad. So, ang ating Panginoon ay nagbuo siya ng sarili niyang team na makakatulong sa kanya sa pagbibigay ng magagandang salita sa mga tao. Napakalaki ng gawain ng pagliligtas at pagbabago kaya hindi ito makakayang gawin ng isang tao. Kailangan niya ang mga kasama. Kailangan niya ang isang powerful team na ito. Paano ba tayo makakapagtatag ng isang powerful or high performance team? Una, dapat magkaroon tayo ng spend quality time with the team far from maddening crowd. Kailangan nating maglaan ng panahon upang makasarinlina natin ang team malayo sa kaguluhan sa karamihan. Wika nga sa Marcos chapter 9 verse 30 to 31, pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw nilang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan. Dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya ay mabubuhay muli pagtapos ng pangatlong araw. Kahit saan pumunta ang ating Panginoon, Jesus, pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Bawat isa ay may tanging pangangailangan na inihuhulog sa kanya. Sa kabila ng ganitong kalagayan, nakita ng Panginoong Jesus ang pangangailangan to spend quality with His team upang sila'y turuan, gabayan, at patatagin ng lalo ang kanilang pagkakaisa. Ayon nga sa pag-aaral, thus do not solidly hold people together, only relationship do. Gaano ba kahaba ang quality time na dapat iukol ng isang leader sa kanyang team? Ayon sa management na sagurong si Mark Murphy, ang isang leader ay dapat mag-uukol ng 6 na oras sa bawat linggo sa kanyang team. Kaya po dapat kung ihahalin tulad natin sa araw-araw nating pamumuhay, hindi natin kayang makomplete ang isang task without the help of others. Kailangan din nating magkaroon ng relationship katulad sa mga katrabaho natin upang mas mapadali yung gawain natin at mas maging solid tayo as a team. At ganoon din yung ginawa ng ating Panginoong Jesus na hindi lang siya ang nagpapahayag ng mabubuting salita ng ating Panginoon, kundi hindi bumuo siya ng isang team na pwedeng humalili sa kanya at tumulong para magbigay ng ipakalat ang mabuting salita ng Diyos. Patuloy po tayong dumalangin sa Panginoon na turuan tayong makapaglaan ng quality time sa mga taong ating pinangungunahan upang higit na maunawaan ang kalagayan, damdamin at isipan ng bawat kaanib. Always exercise transparency. Maging bukas tayo sa bawat isa sa lahat ng pagkakataon. Ang Panginoong Hesus ay bukas sa mga alagad, ngunit ang problema, sila'y hindi naging bukas sa Kanya. Nasaad sa Marcos chapter 9 verse 31, dahil tinuturuan niya noon ng kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya, ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng pangatlong araw. Ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay pagkatapos ng ikatlong araw ay isang napakabigat na paksa.
At wala siyang lakas ng loob na magtanong, bakit kaya? Magugunita ang unang pinahayag ni Jesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa Marcos chapter 8 verse 31. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya ay itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Matapos niyang ipahayag iyon, pinagsabihan siya ni Pedrong hindi niya dapat pag-isipan ang ganyang mga bagay. Pero para kay Pedro, hindi imahe ng Mesiyas at tagapagligtas ang konsepto ng kamatayan. Agad siyang sinansala ng Panginoong Hesus, umalis ka sa harap ko, Santanas. Ang iniisip mo ay hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Mababasa po natin yan sa Marcos chapter 8 verse 33b. Napakabigat ng pangungusap. Ito'y pagkaraan lamang na maging bida si Pedro nang sagutin niya ang tanong ni Jesus. Wika sa Lucas chapter 9 verse 20. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanya. Kayo po ang Kristo ng Diyos, sagot ni Pedro. Natatakot ang mga alagad na mapagsabihan din ng Santanas kung sila'y magtatanong o magsasalita tungkol sa sinabi ni Jesus. Sa puntong ito, the apostles totally misread Jesus. Napakahalaga ng transparency sa pagiging produktibo, pagkakaisa, paggalang, at pagtutulungan sa pagitan ng mga miyembro ng isang team. Ang pagtutulungan at sa pagitan ng mga miyembro ng isang team. Ang kulturang ito'y dapat mangibabaw sa isang tao upang maging covenant community. Panginoon, tulungan niyo po kaming maituro at maitanim sa puso ng bawat isa ang pagkakaroon ng bukas na damdamin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at kami po ay binigyan niyo ng magandang mensahe tungkol sa inyong team at paano po namin ito maisasabuhay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ingatan niyo po ang mga magsisitrabaho, papasok, at walang makauwi sila ng ligtas sa kanya-kanyang bahay. At pagalingin niyo po ang mga may karamdaman at naway mawala na po itong mga sakit na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon at pasalamatan po natin siya. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. A friendly reminder lang po sa bawat isa, be Christian on your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod. Maraming salamat po.